Alright, so what is up, Jits? So, okay, alam ko, medyo matagal ako bago makapag-upload or medyo matagal na hindi ako nag-upload ng lesson. But, I was going through something I can't even tell, guys. Okay, so first of all, nagka-issue and trying to solve that issue because it's been affecting my image. Where that issue is not Hindi naman gano'n. I mean, hindi talaga totoo yung mga sinabi do'n. So, basically, they don't have proof of something or anything. They don't have any proof for the things that those people are accusing me. So, and then I provided the proofs, I provided everything, and then now they are silent. So, kamusta kayo, guys? Okay, nakalimutan ko Tagalog class pala 'to. So, kamusta kayo, guys? Okay, matagal-tagal tayong hindi nagkita, matagal-tagal akong hindi nagturo, matagal-tagal akong hindi gumawa ng video. So, I hope kahit na hindi ako gumagawa ng video, pinapanood nyo pa rin ng paulit-ulit yung mga hindi nyo nagigets na bagay sa mga tinuro ko. And I hope hanggang ngayon, ina-apply nyo pa rin sa sarili nyo yung mga tinuro ko. So, natapos tayo sa chalk. Change of character. Ngayon naman, tuturuan ko kayo pagdating sa price and kung ano nga ba yung tinatawag na spread. Hindi to peanut butter spread, hindi to peanut butter bonya spread, okay? So, sa trading, may tinatawag na spread, guys. So, yung spread, okay? Ito, nagmamatter to sa mga scalper. Spread Spread matter to scalper and day trader. So, ano nga ba yung spread? It is okay. Wait lang, huwag kayong magmamadali kung ano yung bid ask and ask price. So, sa pinakaunang lesson natin, guys, nabanggit ko sa inyo na kailangan nyo ng broker para makapag-trade. Now, maraming broker, okay? Maraming broker para makapag-trade kayo. And yung mga broker na yon may kanya-kanya silang spread na ino-offer. So, bago ko sabihin kung paano nag-work yon, gusto ko muna maintindihan nyo kung ano yung spread. Sa trading, meron tayong tinatawag na bid price and ask price. So, mali. Ganito ko na lang susulat. Lagi kasing nasa taas yung ask price, guys. Okay? Ask price and bid price. So, let's say ganito, guys. Ang ask price is 1,000. Ang bid price is 990. Ang spread, okay, tulad ng sabi ko, spreads, it's the difference between bid price and ask price. So, 1,000 minus 990. So, ang spread dyan is 10. Kasi, yan yung difference ng bid price sa ask price. Ask price, okay? So, nabubulol na ako kasi medyo matagal akong hindi nagturo. So, pagpasensya na lang ako. Ha! Kaya natin to. So, ang spread
ay yung difference ng bid price and ask price. So kung yung ask price is 1,000, bid price is 990, ang spread is 10. Bakit to nagmamatter? Let's say, gumagamit ka ng broker para mag-trade. So nagbabuy and sell ka ng asset like what I've taught you before. Yung mga broker guys, may kanya-kanyang spreads yung mga yan. Meron broker na sobrang taas yung spreads. Meron naman broker na mababa yung spreads. So, for me personally, sa ginagamit kong broker which is yung FPG, guys, kailangan ko sumigaw kasi sobrang lakas ng ulan. Hindi niyo ako maririnig. For me personally, sa ginagamit kong broker, mababa lang yung spreads. 0.48 lang yung spreads, guys. 0.48. Hindi na siya nagiging whole number. Decimals lang. 0.48. So, meaning, kung meron point to, 1,000.00, okay? Tapos may 0.00 yan. Ang spread ko is 10.48. Yan yung spread ko, guys. Yung decimal. So, yung ibang broker, guys, hindi na decimal yung spreads nila. Whole number na. So, meaning, yung 10 dito. Okay? Numbers na yan. So, that's why mataas yung spreads ng ibang broker. But I can say na yung sa broker na ginagamit ko, which is FPG, is isa sa mga mababang spread sa mga broker in the Philippines. So, ngayon, naiintindihan nyo na yung spreads. So, bakit nagmamatter to? Let's say gusto mong mag-buy ng asset. Okay? Let's say gusto mong mag-buy. Bigyan ko kayo ng situation. Buy situation. Kapag gusto nyong mag-buy ng asset, you buy at the ask price. Okay? Kapag buy situation, meaning gusto nyo mag-buy ng gold, gusto nyo mag-buy sa gold. Gusto nyo mag-buy sa gold. Now, yung mga brokers, may patong yan. May ask price yan sa gold. So, kung yung price ng gold is 900, sa broker, bibilin nyo siya 1,000. Ang spread doon is 100. So, meaning, kapag nagbabay kayo, bumibili kayo sa asking price ng broker. So, if yung gold is, yung price niya 900, bibili niyo siya sa broker. Kung yung spreads ng broker na yon is 100, bibilihin niyo siya sa broker ng 1,000. Kapag naman sell situation, vice versa lang yan. Sell situation, okay? So, kapag naman sell situation, let's say gusto nyo mag-sell ng gold. Gusto nyo mag-sell ng gold, isi-sell nyo siya sa price na 900. Tulad ng example ko kanina, ang bid price is 900, ask price is 1,000. Kapag buy situation, bibili nyo siya sa broker ng 1,000. Kapag sell situation, bibilhin nyo siya sa broker or bebenta nyo siya sa broker ng price na 900. So yeah, ganon ka-importante yung spreads. Kasi kapag sobrang taas ng spreads ng broker na gamit nyo, malulugi kayo. Especially if scalper kayo or day trader and may maliit lang kayo na capital para mag-trade. Malulugi kayo. I swear guys, I've been there. Galing na ako sa mga broker na may matataas yung spread and hindi talaga kaya. Hindi kaya mag-flip ng account or hindi kaya mag-flip ng small accounts. Kailangan nyo ng malaking capital if mataas yung spreads ng broker nyo. So,
if pipili kayo ng broker, if maghahanap kayo ng broker, if gagamit kayo ng broker, make sure na yung ginagamit nyong broker is mababa lang yung spreads. Especially kung balak nyong maging scalper or day trader. Or kung maliit lang yung capital nyo pang trade, hanapin yung broker is yung mababa yung spreads and mababa yung minimum deposit. Okay? So, that's for the spreads, guys. That's for the spreads. So, wala na kayong task dito or kayo wala kayong responsibility kasi hindi nyo naman talaga makikita to. Okay? Hindi nyo makikita to and wala rin naman kayong pag-aaralan dito other than kung paano ko siya tinuro. So, I guess I'll see you in the next video. Basically, ngayon ko rin siya gagawin ngayong araw na to. Pero magkahiwalay. Para hindi kayo malito, guys. So, yun lang para sa lesson na spread or spreads. O, hindi to palaman. Yan yung tinatawag na spreads. So, sana naintindihan nyo, guys. And, by the way, guys, para malaman nyo yung spread ng broker nyo, pupunta lang kayo sa MetaTrader 5, okay? Papakita ko sa inyo, wait lang. Bago ko i-end tong video na to. Dahil mabait ako, guys, papakita ko sa inyo kung paano makita yung spread ng broker nyo. So, pag nasa MetaTrader 5 na kayo, guys, pupunta kayo dito sa quotes. Punta kayo dyan sa quotes. And then, i-click nyo to. I-click nyo tong 3 lines na, 4 lines na may dot. Yan. Kapag kinlik nyo yan, makikita nyo yung symbol and spread. So, nakita nyo yung spread natin, guys. Okay. Nakita nyo yung spread natin ngayon sa gold. So, hindi pala 0.48 yung spread namin. 0.30 lang pala yung spread namin sa gold. So, ganyan yung makikita yung spread, guys, sa MetaTrader 5 nyo. Pag connected na yung broker nyo sa MetaTrader 5. Doon nyo makikita yung spread. So, ayun lang, guys. Sana may natutunan kayo and yeah, gagawin ko muna yung isa pang video na connected dito sa lesson na to. 3 lesson to na connected lahat sa ano, guys, sa spreads, price. Spreads and price and lot sizes. So, connected tong tatlong to. So, kailangan magkakasunod-sunod and kailangan mas maintindihan nyo kasi importante to kasi dito kayo calculate or ito yung ginagamit nyo to calculate your risk and your profits. So, yun lang, guys. Sana may natutunan kayo and pasensya na ako. Ngayon lang ako nakagawa ng video. Promise na tutuloy-tuloyin ko na to. Sana wala na maging problema and wala na maging delay. So, by the way, guys, pumapasok na rin pala ako kaya sobrang dami ko na ginagawa, guys. Educator ako sa loob ng community namin. Educator ako dito sa YouTube. Content creator. Estudyante. College pa lang ako, guys. By the way, college pa lang ako. Day trader. Nag-a-analyze ng market. I live alone. So basically, ako lahat gumagawa. I go to the gym. Guys, super dami ko nang ginagawa and I hope maintindihan nyo yun. So, yun lang, guys. See you in the next video because, yeah, though walang problema na marami akong ginagawa, guys, hindi ko yun pinagsisisihan and never kong iaano yun. Kasi it's a blessing because I know for sure in the future, next year, maybe next 2 years, next 3 years, it will all pay off. What I'm doing right now, it will pay off. So, I'll just save this video na sinabi ko dito. So, it's August 19 and ngayon, sasabihin ko na everything what I'm doing right now, it will pay off and I'm sure of that in the future. So, yun lang, guys. Thank you so much and peace out.